Sina Mama Imelda at ako ay papunta sa bangko para magdeposito ng 50 milyong piso. Habang nasa banyo siya, may isang teller na palihim na nag-abot sa akin ng isang sulat. Tumakas ka. Dahil sa takot, na kunwari akong masakit ang tiyan at tumakbo papunta sa bahay ng magulang ko para tumawag. Nang umuwi si Mama Imelda kinagabihan, namutla siya sa eksenang kanyang naabutan. Napakadilim ngang langit noong umagang iyon. Nagipon ang mga maitim at kulay ube na ulap sa ibabaw ng lungsot. Nagbabadya ngang malakas na ulan. Mabigat ang hangin. Tila dinadaganan ang bawat hakbang ng gataw. Ang biyenan kong si Imelda ay gising na mula pa noong madaling araw. Ang tunog ng kanyang sinalas na naglalakat pabalik-balik. Na sinasabayan ng ingay ng kanyang paglilinis. Ang pumigil sa akin na makatulog pa. Kahit puyat ako sa pag-ayos ng libro ngaming negosyo, umaling-awngaw ang boses ni Imelda mula sa ibaba. Minamadali akong pumunta sa bangko. Tala. Gising ka na ba? Bilisan mo at baka maabutan tayo ng mahabang pila at mahapon tayo run. Pababa akong hagdan nang makita ko si Imelda na yakap-yakap sa kanyang dibdib ang isang madilim na asul na duffel bag. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa hawakan nito. Na parabang takot siyang may umagaw nito sa kanya. Nasa loob ng bag na iyon ang aming buwang kinabukasan 50 milyong piso na cash. Maingat na inayos sa mga bundle. Iyon ang pinakpaguran at pinahirapan namin ng asawa kong si Marco sa aming maliit na custom furniture business sa Lubnang. Nakalipas na 5 taon. Kasama rin doon ang 500,000 piso na ibinigay sa akin ng magulang ko bilang regalo sa kasal, pera na hindi ko kailanman ginalaw. Si Marco ay bihis na at nakaupo sa mesa sa kusina. Nang makita niya ako, bigla siyang tumayo at kinuha ang mga susingang kotse. Kayo ni Mama. Mag-ingat kayo. Oo nga pala. Sabi niya. May maaga akong meeting sa isang supplier. Kaya hindi ko kayo may hahatid. Tawagan niyo ako kapag tapos na kayo at susunduin ko kayo. Umiwas siya ng tingin sa akin ng isang segundo. Ngunit inakala kong abala lang siya sa trabaho at hindi ko pinansin. Sa buong biyahe namin sakay nga. Grab papuntang bangko. Hindi lumuwag ang pagkakahawak ni Imelda sa bag. Bawat ilang minuto ay kinakapan niya ito. Nararamdaman ang kapal nga bundel ng pera. Habang ang kanyang malabi ay tahimik na kumikilos. Kinakalkula ang nga interest rate. Lumingon siya sa akin na may ngiti. Ngunit ang boses niya ay napakatamis na parabang may malamig na kuryenteng gumapang sa aking likuran. Tala, Ija. Naisip ko lang, kapag nagdeposito tayo, ipanggalan na lang natin sa akin ang savings account. Kaming mga senior citizen, madalas kaming nakakakuha ng preferential rates. Mas maganda kaysa sa inalok sa inyong mga bata. Kumunot ng bahagya ang nuko. May kakaibang kaba na gumapang sa loob ko. Karamihan sa perang iyon ay galing sa sarili kong pagsisikap at sa aming pinaksamang trabaho. Magandang ideya ba na ipangalan ito sa biyenan ko? Dahan-dahan akong tumanggi. Hindi na po siguro kailangan, Mama. Mas maganda kung sa pangalan namin para sa mga transaksyon ng negosyo. Kung kailangan ng kumpanya ng mabilis na kapital, mas madaling mag-withdraw. Ayoko na po kayong maabala pa. Agad na nagdilim ang mukha ni Imelda. Nawala ang kanyang mabait na anyo. Napalitan ng haya na samang loop. Ano? Singhal niya. Natatakot ka bang nakawin ko ang pera mo? Inipon ko ito para sa pamilyang ito. Kapag wala na ako, lahat naman yan ay mapupunta sa inyo ni Marco. Hindi ko naman madadala yan sa hukay. Sa Premier Development Bank sa Makati. Pinakilabot ako ang malamig na aircon. Para sa isang araw ng linggo. Tahimik ito. May ilang teller lang na nagtatrabaho sa likod ng makakapal na salamin. Hinila ako ni Imelda papunta sa teller window number 3. Kung saan may isang babaeng nasa mga 30s na may matalas. Na magatampok ng mukha at buhok na nakatali sa isang perpektong bun. Inihagis ni Imelda ang bag sa counter. Gusto kong magbukas ng 1-year time deposit gamit ito. Anunsyo niya. Tasnu. Sa pangalan ko. Akmang tututol ako. Ngunit inilagay na niya ang kanyang driver's license sa counter. Tumingin siya sa akin. Na may halong hamon at utos. At nag-alinlangan ako. Ang teller. Na ang name tag ay nagsasabing Dalisay. Ay tumingin kay Imelda. Pagkatapos ay napunta ang kanyang nga mata sa akin. Tumigil ng isang segundo na mas matagal kaysa sa kinakailangan. May kakaiba sa kanyang tingin. Bahagyang pagsusuri.
Bahagyang awa. Nang simulan ni Dalisay na ipaso ang magundel ng para sa makinang pambilang, na puno ngang nakakabahalang ugong ang tensyonadong katahimikan. Bigla, idinikit ni Imelda ang kanyang kamay sa tiyan, ang mukhay na pangiwi sa sakit. Aray ko po, ang tiyan ko. Daing niya. Yung kinain kong longganisa kaninang umaga. Hindi maganda ang tama sa akin. Tala. Bantayan mong mabuti ang pera. Pupunta lang ako sa banyo. At nagmamadali siyang pumunta sa magabanyo sa Duloge Pasilyo. Iniwan akong mag-isa sa harap ngang counter habang binibilang ang lahat ng aming ipon. Nakatayo ako run. Pinipilipit ang aking makamay. Hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon ng hindi gumagawang eksena. Nang mawala si Imelda sa paningin, huminto ang makina. Tumingin si Dalisay at mabilis na tiningnan ang lobby upang matiyak na walang nakatingin. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, kumuha siyang isang maliit na nakatuping papel mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento. Yumuko siya at ipinasok ang sulat sa siwang ng salamin hanggang sa aking kamay na nakapatong sa counter. Isang mabilis na kilos. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, ngunit bawat salita ay malinaw na malinaw. Huwag ka nang magtanong. Kunin mo ito at umalis ka na ngayon. Tumakas ka. Nanigas ako. Ang puso ko'y kumakabog sa aking dibdib. Automatikong isinara ang aking kamay sa paligid ng papel. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Dalawang mabibigat na salita na isinulat ng may pagmamadali ang tumama sa akin na parang suntok. Tumakas ka. Naka-flag ang account na ito. Sa ilalim ay may isang numero ngang telepono. Ang puso ko'y kumakabog, nagbabantang kumawala. Hirap akong huminga. Tumingin ako kay Dalisay, ngunit bumalik na siya sa kanyang profesional na kilos, nagtatype na parang walang nangyari. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay nerbyosong sumusulyap sa banyo. Isang tahimik na babala. Sumisiga ang aking kutob na nasangkot ako sa isang masamang plano at kung hindi ako alis kaagad, mawawala sa akin ang lahat. Sakto namang narinig ko ang kaluskos ng sapatos ni Imelda sa pasilyo. Pabalik na siya. Sa sandaling iyon, ang aking survival instinct ang nakkontrol. Inilagay ko ang aking mga kamay sa aking tiyan. Yumuko. At nagpakawala ngang isang madramang siga. Aray, ang sakit mama. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Umalingaw-ngaw ang sigaw ko sa bangko. Na naging dahilan upang mapalingon ang security guard at iba pang kliyente. Tumatakbong bumalik si Imelda. Ngunit sa halip na mag-alala sa akin, ang kanyang mamata ay dumiretso sa tumpok ng para sa counter bago suminghal. Ano na naman to? Kanina lang ayos ka pa. Nakukunwari ka ba para makalusot dito? Nakpiga ako ng ilang luhang sakit. Ang aking mukha ay naging isang maskara ng paghihirap. Seryoso ako. Hingal ko. Parang sinasaksak ako. Baka appendix to. Mama, kailangan kong pumunta sa ospital ngayon din. Sumandal ako ng buong bigat sa counter. Pinipilit ang aking mabinti na manginig at ang pawis na mamuo sa aking noo. Kahit na ito ay malamig na pawis mula sa purong takot. Tiningnan ako ni Imelda ng may pagdududa. Umismit sa inis. Napakagulo mo naman. Malapit na tayong matapos. Hindi ka ba pwedeng umupo at maghintay na lang na pirmahan ko ang mapapel? Nang marinig ko ang salitang pirmahan, isang alon ng gulat ang bumalot sa akin. Kung pumirma siya, opisyal na mawawala ang pera. Bigla akong tumayo. Umaartang hindi na matiis ang sakit. At iwinaksi ang kanyang kamay. Hindi na ako makapahintay. Kailangan kong pumunta sa emergency room ngayon din. Ikaw na ang bahala diyan sa pramo. Pagkasabi niyon, kinuha ko ang aking bag na may lamang mahahalagang personal na dokumento at tumakbo palabas ng pinto na parang isang takot na usa. Natihilan si Imelda na isang segundo bago kumilos at tumakbo sa likod ko. Sumisiga. Oy! Bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos. Saan ka pupunta? Ngunit nakapara na ako ang isang taksi na huminto sa gilid ng daan. Pumasok ako. Isinara ang pinto. At agad itong nilok. Sa Tahanan Village po sa Quezon City. Kuya, pakibilizong po. Sabi ko sa driver. Nanginginig pa rin ang boses. Hindi ako naglakas loob na umuwi sa aming bahay kung saan siya maghihintay. Hindi ako naglakas loob na pumunta sa ospital sa takot na mahanap ako ni Imelda at gumawang eksena. Ang tanging kanlungan na naisip ko ay ang bahay ng aking mamagulang. Ang huling ligtas na lugar.
para sa akin. Habang papalayo ang taxi, nakita ko si Imelda sa bangketa. Nakdadabok sa galit. Ang muhay, namumula saput, sa loob ng sasakyan. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili. Ang aking mga kamay, madulas sa pawis, ay mahigpit na nakahawak sa telepono. Nanginginig. Tinawagan ko ang numero sa sulat. Pagkatapos ng ilang walang katapusang ring, may sumagot. Isang mababa at apurahang boses ang narinig sa kabilang linya. Tala? Si Dalisay to. Nasa stockroom ako. Dalisay? Anong nangyayari? Nagawa kong sabihin. Bakit mo sinabing tumakas ako? Puno ngang pag-alala ang kanyang boses. Makinig kang mabuti. Ang kasama mong babay. Si Imelda. Pumunta siya rito kahapon. Nag-set up siya ng isang automatic transfer. Hiniling niya na sa sandaling makumpleto ang deposito ang 50 milyong piso. Ang buong halaga ay agad na ililipat sa isang account na nakapangalan kay Vanessa Cruz. Pre-authorized ang order. Sa sandaling pumasok ang pera, mawawala ito. Umuhong ang aking makataingha. Ang mundo ay naksimulang umikot. Vanessa Cruz. Hindi ko kilala ang panghalan. Ngunit mayroon itong tiyak na lameh. Ito ay isang maingat na binalak na bitak ng aking asawa at biyenan upang nakawin ang aking pera. Nilinlang nila ako upang dalhin ito sa bangko at palihim na ilipat sa iba. Dumadaloy ang ngaluha sa aking mukha. Mainit at mapait. Tumingin ako sa bintana ng kotse. Sa mga kalye na punong ang tao. Ngunit ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim at nagyayalong kalungkutan. Lahat ng aking tiwala. Lahat ng taon ng aking sakripisyo ay sinuklian ng ganitong kalupit at mapanirang pagtataksil. Pumasok ako sa bahay ng aking mamagulang, na parang isang takas na tumatakbo mula sa bagyo. Abo ang kulay ng aking mukha. Maikli at hindi regular ang aking paghinga. Ang aking mamagulang ay nasa sala, nakakape. Nang makita nila ako sa ganitong kalagayan, nataranta silang tumayo, nagingay ang mga tasa sa mesa. Lumapit sa akin ang aking ina. Hinahaplos ang aking likod ng kanyang mainit na kamay. Tala? Anak? Anong nangyari? Bakit ka nandito? Para kang nakakita ng multo. Bago pa ako makapagpaliwanag, malakas na nag-vibrate ang telepono ko sa loop ng bag. Ang tunog ay nakakabingi. Tiningnan ko ang screen. Marco ang kumikinang na pangalan. Sa ibaba, isang notification. Ang nagpapakita ng 20 missed calls sa loob ng huling 15 minuto. Wala pang kalahating oras. Sinirang ang ugong ng isang motorsiklo ang katahimikan ng kalye. Si Marco at Imelda ay pumasok sa hardin. Si Imelda, hindi man lang tinanggal ang kanyang helmet, ay sumiga. Tala, nasaan siya? Nakatataho ka ba rito? Sinusubukang tumakas kasama ang pera pagkatapos ng kaartehan mo sa bangko? Kumunot ang nung aking ama at tumayo. Ang kanyang payat na katawan ay nagpapakita ng mahinahong autoridad ng isang retiradong propesor. Imelda, pakiusap. Kumalma ka. Anuman ang problema? Pumasok kayo at pag-usapan natin ng mahinahon. Hindi kailangang sumigaw sa hardin para marinig ng lahat ng kapitbahay. Nagmamartsa papasok si Imelda. Inihagis ang kanyang bag sa mesa at tumingin sa paligid na parang isang lawin na naghahanap ng biktima. Sumunod si Marco, pawisan at namumula. Ang tingin na ibinigay niya sa akin ay hindi nagpapakita ng pag-aalala para sa akin, kundi hinala at galit. Ano to? Tala, sabi niya. Sinusubukang maging kalmado. Ngunit tensyonado ang kanyang boses. Tumakbo ka palabas ng bangko at iniwan mo si mama mag-isa. Alam mo ba kung gaano iyon nakakahiya? Nasaan ang pera? Ibigay mo sa akin para matapos na natin ang pagdeposito. Nakubli ako sa likod ng aking ina. Nakatingin sa lalaking kasama kong natulog sa loop ng 5 taon. Bigla, siya ay naging isang nakakatakot na estranghero. Huminga ako ng malalim at nakpasya na subukan ang babala ni Dalisay. Nakadeposito na ang pera. Sabi ko sa mahina ngunit malinaw na boses. Pinirmahan ko ang resibo bago pa sumakit ang tiyan ko. Natanggap ko na ang confirmation message. Kaya umuwi ako para kunin ang health card ko. Hindi mo ba tiningnan ang telepono mo? Ma? Itinransfer ko na diretso sa account mo. Sa isang segundo. Natahimik ang sala. Pagkatapos, biglang nagbago ang kanilang nga mukha.
Ang galit na kunot sa ni Imelda ay nawala, napalitan ng isang hindi may kakailang kislap ng sakim na tagumpay. Desperado niyang hinanap ang kanyang telepono. Si Marco, nakasing sabik din, ay nagaw ito mula sa kanyang kamay at mabilis na nagswipe sa screen. Naghahanap ng notification. Pakalipas ng ilang segundo, nawala ang kanyang ngiti. Napalitan ng isang maputla at lumalagong galit. Lumingon siya sa akin. Nag-apoy ang mga mata. Walang notification. Ungol niya. Walang laman ang account. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Tala? Sa sandaling iyon? Nang makita ko kung paano nagbago ang kanilang mga ekspresyon mula sa agresyon tungo sa kasakiman at pagkatapos ay sa mapait na pagkabigo, gumuho ang mga huling natitirang tiwala ko. Naunawaan ko na para sa kanila. Hindi ako isang asawa o manugang, kundi isang malaking premyo na gusto nilang paghatian. Ang hangin sa salang aking mamagulang ay punong tensyon. Ang katahimikan pagkatapos ng akusasyon ni Marco ay nakakabingi. Pagkatapos, isa pang sasakyan ang biglang huminto sa labas. Si Jessica, ang matalas kong hipak, ay pumasok sa bahay na nakasuot na tracksuit at isang may mansang t-shirt. Magulo ang buhok. Nang makita niya ako, tinuro niya ako nga kanyang daliri at sumigaw. Ang kapal ngang mukha mo. Tala, niloko mo ang matanda kong ina sa bangko tapos susubukan mong tumakas kasama ang pera sa bahay ng mga magulang mo. Manggawalang hiyang tao na tulad mo. Marami na akong nakita. Sumugot si Jessica sa akin. Sinusubukang agawin ang bag na mahigpit kong yakap sa aking dibdib. Ang kanyang agresibong pag-ugali ay nagpasinghap sa aking ina. Hindi na napigilan ng aking ama. Pinalo niya ng kanyang kamay ang glass table na nagpagulat sa lahat. Tumayo siya at itinuro ang pinto na may dumadagundong na boses. Hindi ito palengke. Bahay ko to. May sakit ang anak ko at walang sinuman ang maglalapat ng kamay sa kanya rito. Kung magpapatuloy kayo sa pagulo, tatawag ako ngang pulis. Ang katatagan na, aking ama ay nakpaatras sa 3. Lumayo si Jessica, nagbubulungan ng mainsulto. Nang makita na hindi gumana ang pananakot, agad na nakbago si Imelda sa kanyang ensayadong papel bilang biktima. Bumaksak siya sa isang upuan. Pinapalo ang kanyang mahita. At umiyak nga manggabuhayang luha. Diyos ko po. Ibinigay ko ang buhay ko para sa mga anak ko. Nag-alala sa lahat ng bagay. At ganito ako tratuhin ng mabalay ko. Parang isang magnanakaw. Nag-alala lang ako kay Tala na may dalang ganoong kalaking cash at baka mawala niya o manakawan siya. Iyon ang buong kinabukasan natin. Hindi ko naman gusto yun para sa sarili ko. Humikbi siya habang sumisilip sa pagitan ng kanyang madaliri. Ngunit malamig na katahimikan at mga tingin ng pakabigo lamang ang natanggap niya. Si Marco, na nakikita ang palabas ng kanyang ina, ay lumapit na may mapagkasundong boses. Bagaman ang kanyang mamata ay hindi umaalis sa aking bag. Halika na. Tala, nag-alala lang si mama. Ibigay mo na sa akin ang pera. Iuwi ko na. Dito ka na muna magpahinga ng ilang araw. Hindi ako galit sa iyo. Tiningnan ko siya at nakita ko ang isang nakakasulasok na pagkukunwari. Mahigpit kong hinawakan ang bag. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Bumaba ang blood pressure ko. Nahihilo ako. Nasa ligtas na lugar ang pera. Dapat na kayong umuwi. Kapag gumaling na ako na ang bahala. Pakiusap. Huwag niyo akong pilitin. Parang hihimatayin ako. Ang aking ina. Nang makita ang aking totoong pamumutla, ay namagitan at tinulungan akong pumunta sa guest room. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanila. Kailangan niyo nang umalis at hayaan siyang magpahinga. Ang kanilang mga pananalapi ay kanilang usapin. Hindi namin papayagan ang sinuman na takutin siya sa aming bahay. Dahil sa matatah na paninindigan ng aking mga magulang, atubili silang umalis. Bago umalis, binigyan ako ni Marco ng isang nagbabantang tingin at bumulong. Mas mabuting pag-isipan mo ng mabuti. Tala, huwag mo akong piliting maging marahas. Nawala ang ingay ng mga sasakyan, nakbalik ang katahimikan sa bahay, ngunit sa loop ko, isang mas malaking bagyo ang nagsisimulang mabuo. Noong gabing iyon, habang tulog ang aking mamagulang, hindi ako makatulog. Ang imaheng gusot na sulat na may salitang tumakas ka ay bumabagabag sa akin. Tahimik akong bumangon. Nakbihis ngang madilim na damit at lumabas sa likod bahay na parang isang takas.
Ang takpuan ay isang maliit at madilim na coffee shop sa isang tahimik na eskinita. Ang mamasa-masang hangin ng ulan ay nagdagdag sa misteryo. Umupo ako sa isang sulok. Ang aking makamay ay nakapalibot sa isang mainit na tsaa, ngunit ang lamig ay tumatago sa aking minga buto. Kinakabahan kong pinagmamasdang ang gipinto. Makalipas ang ilang minuto, isang babaeng nakasuot ng trench coat at face mask ang pumasok. Tumingin siya sa paligid at lumapit sa aking mesa. Nang ibaba niya ang kanyang maskara, agad ko siyang nakilala. Si Dalisay. Ang teller. At naalala ko ang isa pang bagay. Siya ang dati kong kaklase sa high school. Ang babaeng nakaupo sa harap ko sa klase ngang tsalkulus at laging nanghihiram ng pambura. Hinawakan ni Dalisay ang aking kamay. Kasing lamig ito ngang sa akin. Tala. Natutuwa akong tumawag ka. Sabi niya nang may pagmamadali. Buong araw akong nag-alala. Alam mo bang napapaligiran ka ng ngalobo? Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa akin ang isang screenshot mula sa kanyang computer sa bangko. Ang nasensitibong impormasyon ay nakatago. Ngunit malinaw ang nilalaman. Ito ay isang pre-authorized withdrawal order. Ang benepisyaryo ay isang pangalang hindi ko kilala, Vanessa Cruz. 3 araw na ang nakalipas. Paliwanag niya. Pumunta si Imelda kasama ang isang batang buntis. Halatang makakilala sila. Hinihimas ni Imelda ang tiyan niya. Pinag-usapan ang tungkol sa apo. Akala ko, ikaw yung buntis. Hanggang kaninang umaga nang makita ko siyang kasama mo at mapansin ang kanyang agresibong pag-ugali. Doon ako naghinala at tiningnan ang file. Ang pangalang Vanessa Cruz ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang kulok. Hindi ko pa narinig na binanggit siya ni Marco, ngunit alam kong siya ang susi sa buong bangungot na ito. Bumaba ang boses ni Dalisay. Puno ang awa. Matagal na ako sa negosyong ito. Tala. Nakikilala ko ang isang asset stripping scheme kapag nakikita ko ito. Perpekto ang kanilang plano. Sa sandaling pumasok ang perang iyon sa isang savings account na nakapangalan kay Imelda, automatikong ililipat ito ang sistema sa account ni Vanessa. Sa oras na malaman mo, huli na ang lahat. Legal. Wala kang magagawa dahil nakapangalan sa kanya ang account. Pwede niyang ibigay ang pera niya kahit kanino. Mawawala sa'yo ang 50 milyong piso sa isang iglap. Nanigas ako ron sa ganap na katahimikan at sa wakas. Ang mainit na luha ay umapaw. Gumuhit ngam gapakpak na landas sa aking mga piski. Kaya ang mga paninisini, Imelda at ang pekeng pag-alala ni Marco ay bahagi ng isang detalyadong palabas para kunin ang lahat sa akin bago ako itapon. Ang 50 milyong piso na iyon ay hindi lang pera. Ito ang aming pawis, aming tiwala, ang buong kinabukasan na itinatayo ko para sa aming pamilya. Mahigpit na pinisil ni Dalisay ang aking kamay. Tala, kailangan mong kumalma. Narinig ko silang nag-usap. Sa tingin ko, yang si Vanessa ang head accountant sa kumpanya ng asawa mo. Dapat mong tingnan ang iba mo pang maari-arian. Tulad ng bahay nyo. Natatakot akong hindi lang itong savings account ang gusto nila. Ang babala ni Dalisay ay parang isang timbangang malamig na tubig sa aking mukha, bigla akong ginising mula sa sakit. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga sa buong pag-uwi ko. Tingnan mo ang iba mo pang maari-arian. Kinabukasan ng umaga. Habang sumisikat pa lang ang araw, tinawagan ko ang kaibigang abogado ng aking ama, si Ate Leo Martinez, mula sa isang malaking law firm na dalubhasa sa real estate law sa Ortigas. Inaantok pa siya. Ngunit nang marinig ang seryosong tono sa aking boses, nangako siyang agad na susuriin ang aming mga property records. Ang maminuto ay parang oras habang naghihintay ako. Nakulong ako sa aking lumang silid. Nakatingin sa telepono. Nagdarasal na mali ang aking mahinala. Nagdarasal na may natitira pang kahit katiting na desensya si Marco. Ngunit gumuho ang aking mapag-asa nang sa wakas ay tumunok ang telepono. Ang boses ni Leo ay mabigat sa masamang balita. Tala. Tiningnan ko ang ma-record sa Registry of Deeds. Hindi maganda. Ang tsondo na pag-ari ninyo ni Marco sa Begese at ang 1 ektaryang lote sa Tagaytay na binili mo noong nakaraang taon parehong inilipat sa pangalan ng biyenan mo, si Imelda Reyes. 3 buwan na ang nakalipas. Nahulog ang telepono mula sa aking kamay at bumaksak sa kama. Ang aking na braso at binti ay bumigat na parang tingga. Umiikot ang aking ulo. Inilipat?
Paano maililipat nang wala ang aking pirma? Iyon ay conjugal property. Pagkatapos, ay may isang alaala mula 3 buwan na ang nakalipas na tumama sa akin, tulad ng isang slow motion na pelikula ng sarili kong katangahan. Umuwi si Marco na may dalang makapal na tumpok ng mga dokumento at isang malaking ngiti. Mahal? Sabi niya. Ang boses ay puno ngang tamis. Kailangan ngang kumpanya na taasan ang credit line para mag-import ng malaking kargamento ngang nara. Kailangan lang ng bangko na ayusin natin ang ilang papeles at i-revalue ang nga ari-arian. Pwede mo bang pirmahan dito? Kailangan kong isumite ito bago sila maksara. Noong mapanahong iyon, buo ang tiwala ko sa kanya at nakikita kong stress na stress siya. Pinirmahan ko ang aking pangalan sa bawat linyang minarkahan niyang lapis, nang hindi binabasa kahit isang pahina. Napatawa akong mapait. May maluhang pagamak sa sarili na dumadaloy sa aking mukha. Pinagtatawanan ko ang sarili kong kahabag-habag na katangahan. Nakatago sa tumpok na iyon ng mga papel ay isang deed of assignment. Ako mismo ang pumirma, tinatalikuran ang aking mga karapatan sa aming mga shared properties. Pinapayagan si Marco na ilipat ang lahat sa kanyang ina. Matagal na nilang pinaplano ito. Pinapataba ako na parang baboy na ihahain. Ang lalaking pinakamamahal ko ay mahusay akong nilinlang. Hinubaran nila akong aking tahanan at ng aking lupa nang hindi ko namamalayan. Tumingin ako sa paligid ng silid kung saan ako lumaki. Nagpapasalamat na kahit papaano, ay mayroon akong lugar na ito na babalikan. Ngunit ang sakit ng pagtataksil, ng pagnanakaw sa pinahirapan ko sa buong buhay ko, ay isang pisikal na bigat sa aking dibdib. Naalala ko ang matagumpay na tingin ni Imelda kahapon, ang paraan ng paghimas niya sa bag. Siyempre, hawak na niya ang lahat ng baraha. Alam niyang ang natitira na lang sa akin ay ang 50 milyong pisong cash at determinado siyang lunukin din iyon. Pinunasan ko ang aking maluha. Tumigas ang aking tingin. Hindi ako pwedeng manatili rito at umiyak. Nawala na sa akin ang aking bahay. Ang aking lupa. Ngunit hindi ko hahayaang mawala ang huling natitirang dignidad ko. Ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang. Pagkatapos ang gabing walang tulog, nakpasya akong hindi ako pwedeng magtago sa bahay ng aking magulang magpakailanman. Iyon ay pag-amin ng pagkatalo at pagbibigay sa kanila ng aking mga ari-arian sa isang silver platter. Kailangan kong bumalik sa lungga nga lobo. Gampanan ang papel ngang isang inosenteng asawa upang makaroon ng oras at makakalap ng mas maraming ebidensya. Kinabukasan ng umaga, naglagay akong kaunting makeup para itago ang aking namamagang mga mata. Huminga ako ng malalim upang makaroon ng lakas ng loob at sumakay ng taksi pabalik sa bahay. Pagpasok ko, ang mabangong amoy ngang sopas na manok na may sotanghon ay pumuno sa hangin, isang kakaibang eksena sa bahay na hindi ko pa nakita sa loop ngang 5 taon na paninirahan ko ron. Nasa kusina si Marco na may suot na apron. Nagahalo sa isang malaking kaldero. Nang makita niya ako, agad niyang pinatay ang apoy at lumapit sa akin. Ang mukha ay naging isang maskarangang labis na pag-aalala. Kinuha niya ang aking bag na may matamis na boses. Nakabalik ka na? Nagalala ako ng husto tala. Tawag ako ng tawag. Pero hindi ka sumasagot. Gusto sana kitang puntahan. Pero natakot akong baka galit pa rin ang mga magulang mo. Ginia niya ako sa isang upuan. Nang hihina ka pa ba? Ipinagluto kita ng sopas na manok na may mga herbs. Gusto mo ba? Tiningnan ko ang lalaking ito na kahapon ay tinitigan ako ng galit at hinala at ngayon ay ganap na nakbago. Pinigilan ko ang pagduduwal at nagawa kong ngumiti ng mahina. Okay na ako. Siguro low blood at stress lang. Pakiusap, huwag ka nang magalit sa akin. Tinulungan ako ni Marco na umupo sa sofa at naglagay ng isang umuusok na mangkok sa harap ko. Ang mag-asawa ay hindi nag-away. Bulong niya. Hinihipan ang isang kutsara. Si mama kahapon, uminit lang ang ulo. Pero alam mo naman ang mamatatanda. Nag-aalala sila. Huwag mo nang isipin yun. Para natin yun. Nasaan man yan? Sa kanya man o sayo? Pareho lang. Dinadala na naman niya ang usapan pabalik sa pangunahing punto. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balikat. Dahan-dahang hinahaplos ito. Ngunit ramdam ko ang kalkulasyon sa pahawak na iyon. Ibinaba ko ang aking ulo. Nakukunwaring kumakain ng sopas na kasing pait ng lason. Nang matapos ako, umupo si Marco ng mas malapit. Pagkatapos ay bumulong siya. Yung 50 milyong piso na dinala mo pabalik. Bakit hindi natin ideposito ngayon? Kailangan ng negosyo ng working capital para sa order ng kahoy.
Hindi ligtas na may ganung kalaking cash sa bahay. Alam ko na. Ang lahat ng kabaitang iyon ay nakasalalay sa perang iyon. Ibinaba ko ang kutsara sa mangkok at nagpakita ngang isang ekspresyon ng malalim na pagsisisi. Ay, naku, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Kahapon, papunta sa bahay ni na mama. Natakot ako nang husto na may dalang ganoong kalaking pera kaya huminto ako sa isang ATM malapit sa kanila at idineposito ko lahat sa personal account ko. Nawala ang ngiti sa mukha ni Marco, ngunit agad niyang pinilit ang isang ngiti. Okay lang. Mas mabilis pa nga ang transfer. Pwede mo bang i-transfer ngayon sa account ng kumpanya? Kailangan na natin. Umiling ako na may malungkot na ekspresyon. Uyon ang problema. Nagpanik ako. 3 beses kong namali ang pinat na block ang card ko. Sabi ng bangko, aabutin ng 3 hanggang 5 araw ng trabaho para ma-unblock ito at naiwan ko pa ang driver's license ko sa bahay ni na mama. Biglang tumayo si Marco mula sa sofa. Hindi maitago ang kanyang pagkabigo. Tala, paano ka naging ganun kapabaya? Nablock ang card mo para sa isang simpleng deposito. At ngayon, saan tayo kukuhang kapital? Nang makita ang manggabitak sa kanyang tunay na pagkatao sa ilalim ng pakukunwari ng isang nag-alalang asawa, kinailangan kong pigilan ang isang ngiti. Ang larong itong pusa at daga ay nagsisimula pa lamang. Para pakalmahin ang kanyang lumalagong galit, muli akong gumanap bilang masunuring asawa. Nangangako na pupunta ako sa bahay ng aking mga magulang para kunin ang aking ID sa lalong madaling panahon. Umakyat si Marco sa hagdan na nagdadabog. Pakalipas ng ilang minuto, bumaba siyang bihis na para umalis. Sinasabing kailangan niyang makipakita sa isang supplier para humingi ng extension ng credit. Sinabi niya sa akin na manatili sa bahay at magpahinga. Nang umalis ang kanyang kotse sa garahe, hindi ako nakaramdam ginhawa. Ang aking hinala tungkol sa mga lihim na itinatago niya ay lalo lamang lumakas. Nung gabing iyon, huli nang umuwi si Marco, amoy alak. Inihagis ang mangga susi sa counter at naglakat ng pasuray-suray papunta sa banyo. Nagbubulungan ng manggamura tungkol sa mahihirap na kliyente. Nang marinig ko ang tunog ng shower, dahan-dahan akong lumakad. Kinuha ang kanyang masusi habang ang puso ko'y kumakabog na parang ako ang magnanakaw. Lumabas ako sa garahe at tahimik na binuksan ang pintong kotse. Ang nakakasukang amoy ng pabangong lalaki at ang amoy ng sigarilyo ay tumama sa akin. Kotse ito ng asawa ko. Ngunit parang hindi ko na ito kilala. Sinimulan kong halugugin ang lahat. Bawat kompartimento. Nahahanap ng anumang bakas tungkol kay Vanessa. Walang laman ang glove compartment maliban sa mga lumang resibo ang gasolina at mga gusot na paketeng ang sigarilyo. Akmang susuko na ako nang makita ko ang armrest ng center console. Bahagya itong nakaangat. Hindi makasya tulad ng dati. Maingat ko itong binuksan at natakpuan ang isang maliit na kompartimento sa ilalim. Sa loob ay may isang itim na disposable phone. Isa sa mga may mahabang battery life. Magandang signal at pinakamahalaga, halos impossible eye trace. Ang uri ng telepono na ginagamit ng isang lalaki para kausapin ang kanyang kalaguyo. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ito. Umilaw ang screen na may notification ng isang hindi pa nababasang mensahe. Binuksan ko ang inbox. Ang masalita sa screen ay parang makarayom na tumutusok sa aking puso. Ang kontak ay nakasave bilang fee. Ang mga mensahe ay napakabastos at walang hiya na mahirap paniwalaan. Mahal, nakuha mo na ba ang 50 milyon sa matandang bruha na yon? Walang tigil sa pagsipa ang baby. Kailangan ko na ng down payment para sa bagong SUV ngayong linggo para makapunta ako sa appointment ko. Isa pang mensahe na ipinadala noong hapon ding iyon. Tandaan mo, gampanan mo ang papel mo. Huwag mong hayaang mahinala siya. Kapag nakuha na natin ang pera, magfa-file na tayo ng annulment at palalayasin na natin siya sa bahay magpakailanman. Pagod na akong magtago. Pinigil ng luha ang aking paningin habang binabasa ko ang mga makamandag na salitang iyon. Kinagat ko ang aking labi para hindi humikbi ng malakas. Kaya hindi lang ito isang affair. Naghihintay si Marcong isa pang anak ang apong pinakahihintay ng kanyang pamilya. Kinuha ko ang sarili kong telepono at nanginginig ang makamay. Kinunan ng litrato ang bawat mensahe. Isa-isa. At pagkatapos ay ibinalik ko ang telepono kung saan ko ito natakpuan. Pinapakinis ang ibabaw. Matagal akong nakaupo sa kotse. Nilalanghap ang amoy ng kasinungalingan.
Inihahanda ang sarili ko para sa susunod kong gagawin. Pagbalik ko sa kwarto, malakas na humihilik si Marco. Walang kamalay-malay. Humiga ako sa pinakamalayong gilid ng kama. Isang alon ng pagkasuklam ang dumadaloy sa akin sa tuwing titignan ko ang kanyang tulok na mukha. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam akong mamimili, ngunit sa katunayan ay pumunta ako sa isang library para gumamit ng computer at hanapin si Vanessa Cruz. Ang tanging mapahiwatig ay siya ang accountant sa kumpanya ni Marco at malapit siya sa aking hipak na si Jessica. Pumasok ako sa Facebook ni Jessica at nag-scroll sa mga buwan ng mga post at dun. Sa isang larawan mula, sa isang eleganteng restaurant 3 buwan na ang nakalipas, nitak ni Jessica ang isang batang babae na may bilok na mukha at perpektong balat na nagngangalang Vanessa Cruz. Binuksan ko ang kanyang profile. Ito ay isang gallery ng marangyang pamumuhay designer bags, mamahaling bakasyon, at higit sa lahat, mga larawan na nagdodokumento ng isang lumalaking tiyan ng pagbubuntis. Ang nagpayelo sa akin ay ang makita si Imelda at Jessica sa napakaraming malarawang iyon. Sa isang larawan ng isang maaliwalas na hapunan ng pamilya, nagahain si Imelda ng pagkain kay Vanessa na may malaking ngiti. Tinitignan niya si Vanessa na may mapagmahal na pagsamba na hindi niya kailanman ipinakita sa akin. Sa mga komento, isinulat ni Jessica, "Ang ganda ng future sister-in-law ko. Excited na ako sa maliit kong pamangkin." Sumagot si Vanessa, "Salamat, Tita Jess. Sobrang spoil ako sa inyo." Binasa ko ang palitan na iyon na parang isang hindi nakikitang multo. Ganap na nabura sa kanilang larawan ng isang masayang pamilya. Tinanggap na nila siya bilang tunay na manugang, dahil lang dala niya ang anak ni Marco, isang bagay na hindi ko maibigay sa kanila pagkatapos ng 5 taon ng kasal. Tinanggap nila siya. Pinupuno nga regalo na binayaran gamit ang perang pinahirapan namin ni Marco. Habang ako'y nagpapakapagod sa trabaho, sila'y nagpapakasaya sa buhay kasama siya. Naalala ko ang lahat ng pagkakataon na sinabi ni Imelda na masakit ang kanyang likod para makaiwas sa pagluluto. Pinipilit akong umuwi pagkatapos ng isang mahabang araw at magpakahirap sa kusina. Lumalabas na abala pala siya sa pag-alaga sa kanyang mahal na bagong manugang. Naintindihan ko nang may kapaitan na para sa kanila. Ako ay isang makina lamang ng pera, isang kasangkapan na gagamitin at itatapon. Ang kalupitan ni Imelda ay hindi lang dahil sa pera. Ito ay dahil sa kung paano niya niyurakan ang aking dignidad. Nakikipagsapwatan sa kalaguyong kanyang anak para wasakin ako. Lahat para sa isang apo. Isinara ko ang laptop. Ang puso ko'y kasing laming abo. Lahat ng aking pag-asa sa pamilya at pagmamahal ay patay na. Alam kung sino ang aking mga kaaway at kung gaano kalalim ang kanilang kasamaan. Naunawaan ko na tanging isang hindi may kakailang ebidensya ang magpapahintulot sa akin na baliktarin ang sitwasyon. Nag-online ako at nag-order ng isang maliit, profesional na listening device na may mahabang battery life at connection sa Wi-Fi. Dumating ito nung hapon ding iyon, nang walang tao sa bahay. Sinubukan ko ito at nahanap ng perpektong taguan. Ang salaang lugar kung saan si Imelda at Jessica ay nagukol ngang oras sa sismisan. Pinili ko ang isang lugar sa ilalim ng coffee table, nakatago sa paningin, at idinikit ito gamit ang double-sided tape. Nung hapong iyon, sinabi kong pupunta ako sa isang kaibigan. Ngunit sa katunayan ay pumunta ako sa isang tahimik na coffee shop 2 blok ang layo. Isinuwat ko ang aking mga earphone at inactivate ang listening app sa aking telepono. Ang puso ko'y kumakabog sa pag-asam. Bandang 4:00 ng hapon, narinig kong bumukas ang pinto sa harap. Sinundan ng masayang daldalan nina Imelda at Jessica. Mukha silang masaya, na para bang galing sa pamimili. Bumaksak si Imelda sa sofa na may buntong hininga. Diyos ko! Namamanhit ang mapa ako. Pero sulit naman ang pagbili ng lahat ng maliliit na gamit para sa baby. Diba? Humagigik si Jessica. Ma, sobrang spoiled na si Vanessa sa iyo. Nga pala, hindi pa rin binibigay ni Tala ang pera. Palaging may dahilan. Sa tingin mo, naghihinala na siya. Ang boses ni Imelda, matalas at puno ng paghamak, ay kumaluskos sa aking na earphone. Maginala. Tanga ang babaeng yon. Kilala ko ang matulad niya. Sinasamba niya ang lupa kung saan naglalakat si Marco. Sa apat na matatamis na salita, gagawin niya ang lahat. Nagpapakipot lang yan. Sinusubukang kumapit ng kaunti pa. Huminto siya. Sabihin mo kay Marco na patuloy siyang pilitin.
Kapag nakuha na natin ang 50 milyon, hahanap ako ng way sa kanya. Akusahan ko siyang walang galang at palalayasin ko siya. Pagkatapos, magfa-file si Marco ang annulment at tapos ang usapan. Lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa akin. Magdemanda siya kung gusto niya. Alis siyang walang dala. Nararapat lang sa isang bao. Sumabat si Jessica. Tama yan, ma. Paalisin mo na siya. Hindi ko matiis na makita ang malungkot niyang mukha. Kapag lumipat na si Vanessa, makakaroon na sa wakas ng buhay ang bahay na to. At sa isang apo na paparating, tunay na pagpapalain ang ating pamilya. Bawat salita ay isang kutsilyo na umikot sa aking puso. Ikinuyom ko ang aking mama Kamau hanggang sa bumaon, ang aking mama Kuko sa aking mamapalat, ngunit ang sakit ay nagpapanatili sa akin na nakatuon. Tapos na akong maging biktima. Ang aking pasensya ay nagbigay lamang sa kanilang mas maraming pagkakataon na saktan ako. Ipinangako ko sa aking sarili na magbabayad sila para sa bawat malupit na salitang sinabi nila ngayon. Sa sumunod na araw, ang aming bahay ay naging isang entablado kung saan ginagampanan naming lahat ang aming nakahabag-habag na papel. Ibinabaon ko ang aking sakit at isinusuot ang maskara ngang isang masunuring asawa. Naghihintay ngang tamang sandali. At pagkatapos, ang huling aktres sa trahedyang ito ay pumasok. Isang Sabado na umaga. Tumunog ang doorbell. Binuksan ito ni Marco na may di pangkaraniwang sigla. Pumasok ang isang batang babae na may makapal na makeup na nakasuot ng isang eleganteng maternity dress na hindi maitago ang kanyang prominenteng tiyan. Tala? Sabi ni Marco na may hindi kapanipaniwalang kaswal na tono. Ito si Vanessa, ang bagong head accountant ng kumpanya. Pumunta siya para tingnan ang ilang nga numero ngang buwis sa pagtatapos ngang taon at gusto niyang batiin si mama. Tiningnan ko ang babae. Ang parehong babae mula sa lihim na telepono. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa na may ekspresyon ng awa na may halong paggamak at pagkatapos ay binigyan ako ng isang matamis na ngiti. Hello Tala. Marami na akong narinig tungkol sayo mula kay Marco at kay Mrs. Reyes. Ang pinakanakasuklam sa akin ay ang reaksyon ni Imelda. Ang babaeng laging nagrereklamo ng sakit at kirot ay biglang kumilos ng may nakakagulat na liksi. Tumakbo siya para tulungan si Vanessa na umupo sa sofa. Inaayos ang maunan sa likod niya. Kawawa ka naman. Nagtatrabaho ng husto kahit buntis. Mag-ingat ka at baka mapagod ka. Bulong niya, habang nagbabalat ng isang dalandan at direk ang ibinigay, ang isang bahagi kay Vanessa. Tinitigan niya ang tiyan ni Vanessa na may hayak na pananabik. Isang tingin na hindi niya kailanman ipinakita. Sa akin sa loob ng 5 taon, kinuha ni Vanessa ang dalandan at, nang may ganap na kalmado, inayos ang kanyang buhok upang ipakita ang isang bahagyang mansa ang lipstick sa kuwelyo ang damit ni Marco. Ito ay isang marka na sigurado akong sinadya niyang iwan bago pa man pumasok. Napakabait niyo po, Mrs. Reyes. Sabi niya. Ang boses ay tumutulong ng pekeng pagpapakumbaba. Naalala ko tuloy ang laging sinasabi ng nanay ko. Ang babaeng hindi makaanak ay parang isang patay na puno sa bahay. Sumisikip lang. Tumingin siya sa akin. Nakakapagod magbuntis. Pero kapag naisip kong bibigyan ko ang tagapakmana ang pamilyang ito, sulit ang lahat. Ang kanyang masalita ay isang may lasong palaso na direktang tumama sa aking pagkabao. Umupo ako sa harap nila. Ikinukuyom ang aking makamao para hindi manginig. Pinanut ko ang kanilang baluktot na palabas ng isang masayang pamilya mapakmahal na biyenan. Maalagang asawa. Buntis na kalaguyo habang ako, ang legal na asawa, ay tinatrato na parang isang hindi gustong kasangkapan. Tumayo ako. Nagbulong ang isang dahilan tungkol sa paghahanda ng tisa upang itago ang aking nga matang punong luha. Ngunit anumang natitirang habag ay namatay na. Naglakas loob silang dalhin ang kanilang kalaguyo sa aking bahay upang hiyain ako sa ilalim ng sarili kong bubong. Malapit na nilang pagsisihan ang pagmamalit sa akin. Ang pagdating ni Vanessa ay tila nakpabilis sa kasakiman ng aking nabiyenan. Naubos na ang kanilang pasensya. Noong hapong iyon, habang nahuhugas ako nga na plato, narinig ko ang isang malakas na kalabok sa sala. Sinundan na nakpapanik na sigaw ni Marco. Tumatakbo akong lumabas at nakita si Imelda na nakahandusay sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib. Humihingal. Ang mukha ay napangiwi sa sakit. Nasa tabi niya si Marco, hinahaplos ang kanyang dibdib. Tala,
Ano pang hinihintay mo? Inatake sa puso si mama. Kunin mo ang white flower. Kinuha ko ito. Ngunit ang isip ko ay tumatakbo ang 1,000 milya kada oras. Medyo mataas ang presyon ni Imelda. Oh, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kalubhang problema sa puso. At nung umagaring iyon, ayos na ayos siya. Pinupuri si Vanessa. Tinulungan siya ni Marco na umupo. Ang boses ay punong gawa-gawang gulat. Mama, kapit lang. Nakasakit ka ba sa sobrang pag-alala sa pera? Tala. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital para sa isang heart operation kaagad. Sabi ng doktor, maaring umabot ito ng 50 milyong piso. Umungol si Imelda. Pumasok siya. Binubuksan ang kanyang nga mata upang tingnan ako ng may pakamuhi. Mamamatay na ako. Sasabog na ang dibdib ko. Saan tayo kukuha ng pera? Hayaan niyo na lang akong mamatay. Ito ay isang hayagan at kahabag-habag na pagtatangka na pilitin akong ibigay ang pera upang iligtas ang kanyang buhay. Ang dating ako ay magpapanik at ibibigay ang lahat. Ngunit ang bagong ako ay nakita, ito nang malinaw. Mahinahon kong kinuha ang telepono at sa halip na buksan ang banking app, tinawagan ko ang 911. Nakita ito ni Marco at natakot. Sino ang tinatawagan mo? Ibigay mo na ang pera at kukuha ako ng taxi papunta sa isang pribadong ospital. Sa oras na dumating ang ambulansya, patay na siya. Tiningnan ko siya sa mata. Malamig ang aking boses. Nasa kritikal na kondisyon siya. Masyadong mapanganib ang taxi. Ang ambulansya ay may mga paramedic at kagamitan. Maari nila siyang asikasuhin doon mismo. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang buhay. Mag-alala na lang tayo sa pera mamaya. 15 minuto ang lumipas. Pinuno alingaw-ngaw ngang sirena ang kalye. 2 paramedic ang pumasok na may dalang stretcher. Kinuha ang kanyang presyon at pinakinggan ang kanyang puso at baga. Si Imelda, natrap sa sarili niyang kasinungalingan, ay patuloy na umuungol. Ngunit ang pawis sa kanyang noo ay dahil sa takot. Hindi sa sakit. Tinanggal ng batang paramedic ang kanyang stethoscope na may naguguluhang ekspresyon. Kakaiba to, sabi niya, tinitingnan ang mga readings. Medyo mataas ang presyon. Malamang dahil sa stress. Pero normal ang tibok ng puso at paghinga. Walang senyales ng atake sa puso o acute heart failure. Mukhang isang mild case lang ng vertigo. Kailangan niya lang humiga at magpahinga. Hindi na kailangang pumunta sa ospital. Ang diagnosis na yung ay isang sampaw para kay Marco at Imelda. Natsigilang si Marco. Namula sa kahihiyang. Agad na uminto sa pagunggo si Imelda. Umupo at awkward na umubo pang gitakpang ang kahihiyang. Oh. Akala ko talaga mamamatay na ako. Siguro nag-alala ako hanggang sa makasakit. Tiningnan ko sila at sa lublub ko. Isang maliit na ngiti ang kumawala. Ang kanilang clumsy na pag-arte ay nagtapos sa isang kahiyahiyang kabiguan. Pagkatapos ng eksena ng pekeng atake sa puso, ang kapaligiran sa bahay ay naging hindi matiis. Tensyonado. Nagyayelo. Dahil hindi na nila ako malinlang sa mga pananakot sa kalusugan, bumaling sila sa psychological warfare, sa pahamak, sa mga katahimikan na nakakasakal. Alam kong paubos na ang oras ko. Kailangan kong panatilihing kalmado sila sa loob ng ilang araw pa habang tinatapos ng abogado ng aking ama ang demanda at hinihiling ang peg-freeze ng mga ari-arian. Kaya nakpasya akong maghagis ng isang pain. Alam kong hindi nila matatanggihan ang isang may lasong kendi. Noong gabing iyon, kumatok ako sa pinto ni Imelda. Binibilang niya ang kanyang mga alahas at mabilis na itinago ang mga ito nang makita akong pumasok na may malungkot na mukha. Lumapit ako. Ibinababa ang aking ulo. Nakukunwaring naksisisi. Mama! Nag-iisip po ako. Sabing paramedic. Ang mataas niyong presyon ay dahil sa stress at sobrang samangang loob ko. Hindi naman lahat ay tungkol sa pera. Ang mahalaga ay ang pamilya. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang asul na passbook ng bangko at inilagay ito sa mesa sa harap niya. Nakapangalan ito sa akin na may eksaktong balanse na 50 milyong piso. Nauninging ang mameta ni Mitla na parak mahay bim. Agad niya itong kinuha. Binubuklat ang mga pahina. Ang nanginginig niyang mga daliri ay hinahaplos ang mga numero na parang mga sagradong relikya. Nagbago ang kanyang ugali sa isang segundo. Ngumiti siya mula tainga hanggang tainga. Mas mabuti yan. Alam ko namang mabait at matino ang manugang ko.
Ito ang tamang desisyon. Tala, sabi niya. Itatago ko lang ito para sa kinabukasan ninyo ni Marco. Ano naman ang gagawin ng isang matandang tulad ko sa 50 milyong piso? Ipinisil niya ang passbook sa kanyang dibdib na parang isang kayamanan. Si Marco, na nakatingin mula sa pinto, ay bumuntong hiningang ang ginhawa. Pumasok siya at tinapik ang aking balikat. Ikaw ang pinakamagaling. Mahal. Ginawa mo ang tama. Tumango ako nang masunurin at lumabas ng kwarto na may malamig na ngiti sa aking mga labi. Ang hindi nila alam ay walang halaga ang passbook na iyon. Noong umagaring iyon, pumunta ako sa bangko. Iniulat kong nawawala ang orihinal at binigyan ako ng bago na may ibang account number. Ayon sa patakaran ng bangko. Sa sandaling i-report ang isang passbook bilang nawawala, ito ay nagiging invalid para sa anumang transaksyon. Ligtas ang pera. Nagdiriwang sila sa isang walang lamang pain. Ang kanilang kasakiman ay bumulak sa kanila sa posibilidad na ang kanilang masunuring manugang ay sa wakas ay natutong ipagtanggol ang sarili. Nang hawak na nila ang walang silbing passbook, ganap na nagbabangang kanilang depensa ang aking mabiyenan at ipinakita ang kanilang tunay na kulay ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Nagsimulang mas madalas dumalaw si Vanessa. Hindi na bilang bisita, kundi naglalakat na parabang sa kanya ang bahay. Isang hapon, wala si Imelda at nasa trabaho si Marco. Kaya kami lang ni Vanessa ang naiwan. Nasa kusina ako. Naghahanda ng hapunan. Nang pumasok siya na umiinom ng isang baso ng orange juice. Sumandal siya sa ref. Tinitingnan ako ng may hayah na probokasyon. Magaling ka palang magluto. Tala. Ungol niya. Kaya pala sabi ni Marco, baka sulit na panatilihin ka bilang katulong para makatipid kami sa pagkuha ng sambahay. Huminto ako sa paghiwa ng magulay at tiningnan siya ng walang emosyon. Anong sabi mo? Humagigik siya ng mapanukso. Ay. Huwag ka nang magkunwari. Akala mo ba, sa pagbibigay mo ng passbook na yon, maliligtas ka na? Alam mo ba kung ilang beses na kaming nakromansa ni Marco sa kama kung saan ka natutulog? Gawin mo na lang ang isang pabor sa sarili mo at umalis ka na. Bago ka pa nila itapon na parang basura. Ang kanyang kawalang hiyaan ay brutal. Ninakaw na niya ang aking asawa at pera. At ngayon gusto niyang yurakan ang aking dignidad. Ngunit sa halip na sampalin siya. Bagaman sumisigaw ang aking kalooban na gawin ito. Naalala ko ang payo ng aking abogado, nang hindi niya napapansin. Ipinasok ko ang aking kamay sa bulsa ng aking apron, at pinindot ang record button ng maliit na device na dala ko sa lahat ng oras. Huminga ako ng malalim. Nakukunwaring takot. Paano? Paano mo nasasabihan? Hindi ka ba natatakot? Sa karma? Kayo? May asawa ko. May relasyon kayo at gusto niyong nakawin ang mag-aari-arian ko. Diba? Nang makita akong nanginginig, lumaki ang kanyang ulo, kumbinsido na wasak na ako. Yumuko siya sa akin, bumubulong ng lason. Eksakto, tanga. Walang karma. Pera ang kapangyarihan. Ang bahay, ang lupa, lahat ay nakapangalan sa nanay niya. At ngayon, yang 50 milyon ay nasa kamay na rin niya. Wala ka ng pag-ari. Ikaw lang ang inahing nangingitlog ng ginto. Nasa amin na ang nga itlog at ngayon. Oras nang lutuin ang inahin. Kapag naipanganak ko na ang tagapagmanangang pamilyang ito, makikita mo kung ano ang tunay na impyerno. Bawat salitang nagpapahamak sa sarili ay perpektong nakuhang device sa aking bulsa. Ibinaba ko ang aking ulo upang itago ang apoy sa aking mga mata. Ngunit sa loob-loob ko, isang malamig na tagumpay ang gumapang. Ang kanyang kayabangan ang magiging kanyang pakawasak. Wala na akong sinabi pa. Bumalik na lang ako sa cutting board at ang kutsilyo ay bumaba na may bagong at determinadong lakas. Nang hawak ko na ang recording, alam kong hindi ko ito kayang labanan mag-isa. Kinabukasan ng umaga, ginamit kong dahilan na kailangan ko ang aking ID para ma-unblock ang aking card at pumunta ako sa bahay ng aking mga magulang. Sa sandaling makita ko silang nagdidilig na mahalaman sa hardin, bumigay ang damdamin ng naipong sakit. Tumatakbo akong lumapit sa aking ina at umiyak sa kanyang mga bisik na parang isang bata. Nang kumalma ako, inilagay ko ang recorder sa mesa at pinindot ang play. Sa katahimikan ng kanilang simpleng bahay, napuno ng hangin ang malulupit na panunuya ni Vanessa at ang masasamang plano ni Imelda, ang aking ama.
isang lalaking naging guro sa buong buhay niya, ay nakinih na namumula ang mukha. Nakakuyom ang nakamao. Ang nga ugat ay nakaumbok sa kanyang nga sentido. Nang matapos ito, pinalo niya ang mesa. Mga hayop sila! Sigaw niya. Nanginginig ang boses sa galit. Anong akala nila sa anak ko? Isang bagay na gagamitin at itatapon? Umiyak ang aking ina. Wasak ang puso. Tala. Umuwi ka na. Pakiusap niya. Umalis ka na sa bahay na yan. Hindi tayo mayaman. Pero hindi namin hahayaang mahirap ka. Sisirain ka nga taong yan. Tiningnan ko ang aking nga magulang na may naninikip na dibdib. Ngunit matatag ang aking determinasyon. Kung alis ako, mawawala sa akin ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Sabi ko, matatak ang boses. Hindi ko sila hahayaang manalo. Nawala na sa akin ang aking bahay, ang aking lupa, at ang aking kabataan para sa pamilyang iyon. Babawiin ko ang lahat. Papa, kailangan ko ang tulong mo. Ang galit ng aking ama ay naging determinasyon. Kahit ano, tala. Ibenta ko man ang bahay na ito para bayaran ang pinakamagaling na abogado. Lalaban tayo. Yumuko ako at ibinulong sa kanya ang aking plano para sa darating na 70 kaarawan ni Imelda. Ang bitak na ilalagay ko para ilantat sila sa harap ngang lahat. Bumalik ako sa bahay na may dalang ma-photocopy nga aking ID para mapanatili ang pakukunwari at tinanggap nila ako ng may panibagong init. Dahil naniniwalang kanila na ang 50 milyon. Ibinaba nila ang kanilang depensa at itinuon ang lahat ng kanilang lakas sa malaking pakdiriwang. Nagpa-print sila nga imbitasyon sa embossed gold cardstock at ipinadala sa lahat kamag-anak, kapitbahay, mga kasosyo sa negosyo ni Marco. Gustong ipakmalaki ni Imelda ang tagumpay ng kanyang anak at, higit sa lahat, opisyal na ipakilala si Vanessa sa lipunan. Sa isang hapunan, inihayag ni Imelda, Tala, para sa party ko, gusto kong isang malaking selebrasyon. Gusto kong imbitahan din si Vanessa. Tutal, malaki ang naitulong niya sa negosyo ni Marco at buntis pa siya. Kailangan nating magpakitang pasasalamat. Pinanatili ko ang aking tingin sa plato. Kung ano po ang sa tingin niyo ay mas mabuti, Mama. Nakita ni Marco ang aking pagiging masunurin at binigyan ang kanyang inangang isang matagumpay na tingin. Ilang araw bago ang party, inihagis sa akin ni Marco ang isang tumpok tela. Ito ay isang luma at pangit na kulay ubeng polyester na damit na hindi na isinusuot ni Imelda sa loob ng isang dekada. Isuot mo to, utos niya. Darating ang mahahalagang bisita. Ayokong magmuha kang magara sa isang mamahaling damit. At sa araw ng party, manatili ka sa kusina at bantayan ang nga chatterer. Huwag kang lalabas para batiin sila. Lampa ka. Baka may mabitawan ka at ipahiya mo ako. Hawak ko ang damit. Ang amoy ngang napthalene ay tumutusok sa aking ilong. Gusto nila akong itago na parang isang maruming lihim para bigyan ng puwang ang kanyang kalaguyo. Gusto nila akong gawing katulong sa sarili kong bahay. Wala siyang ideya kung gaano katawa-tawa ang kanyang sinasabi. Siyempre. Marco. Sabi ko. Tumatangong masunurin. Sisiguraduhin kong gagampanan ko ang aking nga tungkulin. Ang aking tungkulin? Naisip ko. Na ibaba ang kurtina sa buong pakukunwari ninyo. Sa mga araw bago ang party. Ang bahay ay naging isang ipo-ipo. Habang sila'y abala sa mga dekorasyon at pagsubok ng damit. Tahimik akong nahanda para sa aking tunay na pangunahing kaganapan. Nakipakita ako sa kaibigang abogado ni aking ama, si Ate Leo Martinez. At tinapos namin ang demanda. Tala. Sabi niya. Sinusuri ang may ebidensya. Sobra-sobra na to para pabagsakin sila. O kahit man lang sirain sila. Nakfile na ako ngang isang agarang freeze order sa mga ari-arian. Ipapadala ngang korte ang abiso sa Lunes pagkatapos ng party. Hindi sila makakagalaw ngang kahit isang sentimo. Lihim din akong kumuhang isang profesional na sound and video team. Sinasabi kay Marco na gusto ko isang malaking LED screen para magpakita ngang isang slideshow na mga ng pamilya bilang sorpresa para sa kanyang ina. Tuwang-tuwa siya. Pinupuri ang aking detalye. Ang hindi niya alam. Ang screen na iyon ay hindi para sa mga larawan ng pamilya, kundi para sa premiere ng isang mapanirang pelikula tungkol sa tunay na muhangang kanyang pamilya. In-edit ko ang nga recording at mga mensahe sa isang nag-iisang mapanirang video. Handa nang ipalabas. Noong gabi bago ang party, humiga ako sa tabi ngang humihilik na katawan ni Marco. Nakakaramdam ngang kakaibang katahimikan. Nawala na ang mga luha.
Napalitan ng malamig na pasensya ngang isang mangangaso na naghihintay na bumaksak ang bitag. Enjoy your last quiet night. Naisip ko. Dahil bukas, magigising ka sa isang bangungot na gawa mo. Linggo ngang umaga. Niyaning ng malakas na musika mula sa aming bahay ang kapitbahayan. Isang malaking arko ngang gabulaklak ang nasa pasukan at isang malaking tent ang sumasakop sa buong hardin sa likod. Si Imelda, na nakasuot ng isang nakakagulat na pulang velvet na damit at punong ngintong alahas ang aking nga alahas sa kasal, ang mga hiniram niya at hindi na ibinalik. Ay tinanggap ang mga bisita na may nagniningning na ngiti. Dumating si Vanessa bandang tanghali. Bumaba mula sa isang mamahaling kotse na may suot na isang perpektong puting maternity dress. Tumatakbo si Imelda upang salubungin siya na parang isang reyna. Nasa tabi niya si Marco. Tinitingnan siya ng may hayak na paksamba. Nagbubulungan at nagtatawanan silang dalawa. Ganap na binabalewala ang aking pag-iral. At ako, tulad ng plano, ay nasa kusina. Suot ang luma at kulay ubeng damit. Ang pawis ay dumidikit sa aking buhok habang pinangangasiwaan ko ang catering. Paminsan-minsan, papasok si Marco na galit. Hindi para tingnan kung okay ako, kundi para sumigaw. Bakit ang bagal ng pagkain? Ilabas niyo na. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga bisita ko. Kinagat ko ang aking dila at tumango. Ikinukuyom ang aking makamay ng napakahigpit na halos madurok ko ang magulay na hinuhugasan ko. Sumigaw ka kung gusto mo. Naisip ko. Ito na ang huling beses na kakausapin mo ako ng ganyan. Umalingaw-ngaw ang boses ng MC mula sa hardin. Manggaginang at gino. Oras na para sa pangunahing sandali. Pakiusap. Salubungin natin ang pamilya Reyes sa entablado. Inayos ni Marco ang kanyang kurbata. Dito ka lang sa baba. Bulong niya. Huwag na huwag mong ipapakita ang mukha mo. Tumalikot siya at umalis. Iniwan ako sa gitna ngang maruruming plato. Ngunit nakakamali siya. Tinanggal ko ang aking apron. Inihagis ito sa isang sulok. At kinuha ang maliit na remote control para sa LED screen. Tumaas ang musika habang lumabas ako sa isang gilid na pinto at nanatili sa dilim, pinagmamasdan ang iluminadong entablado kung saan ang nga taong sumira sa aking buhay ay naliligo sa palakpakan. Kinuha ni Marco ang mikropono, pula ang mukha sa emosyon. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa pagdiriwang ng ika-70 kaarawan ng aking ina. Simula niya. Hindi ako makakarating kung nasaan ako ngayon kung wala siya. Ngunit kailangan ko ring pasalamatan ang isang napaka-espesyal na tao. Isang tunay na tagapagligtas. Itinuro niya si Vanessa. Ito si Vanessa, ang aming head accountant at ang aking guardian angel. Noong hirap ang negosyo. Nasa tabi ko siya. Mahal siya ng aking ina na parang isang anak at malapit nang matanggap ng aming pamilya mula sa kanya ang isang napakahalagang regalo. Ang susunod na henerasyon na magdadala ng apelyidong Reyes. Isang bulungan ang kumalat sa magkatao habang ang lahat ng mga mata ay napunta kay Vanessa at sa kanyang tiyan. Namula siya sa pagkang pagpapakumbaba. Ngunit isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang magalabi. Kinuha ni Imelda ang mikropono pagkatapos. Toto yan, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Pinagpala ako. Ang pamilyang ito ay nakipaglaban sa ilang nga problema sa loob ng maraming taon. Ang aking manugang. Bueno. Huwag na nating pag-usapan ang mga malungkot na bagay. Akala ko, pupunta na ako sa hukay nang hindi nahahawakan ang isang apo. Ngunit nginisiyan ako ng langit. Ang kanyang masalita ay tumagos sa akin. Binura nila ako sa publiko. Itinanggi ang aking 5 taon ng sakripisyo. Para sa kanila, ako ay isang kabiguan. Isang baok na puno na kailangang putulin. Tiningnan ko ang aking kahabak-habak na damit at pagkatapos ay ang designer dress ni Vanessa. Ang malupit na pagkakaibang iyon ang naksindi sa huling natitirang determinasyon ko. Ipinisil ko ang remote at naglakad ng may matatag na hagbang papunta sa entablado. Ang biglaan kong paglitaw, magulo ang buhok at suot ang kupas na damit na iyon, ang nagpatigil sa bulungan. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa pagdiriwang tungo sa galit. Anong ginagawa mo? Security. Alisin niyo ang babaeng diyan sa entablado. Sigaw niya. Ngunit ang aking mapinsan, na inilagay ng aking ama sa gitna ng mga tao, ay bumuo ng isang pader ng tao at pinigilan ang sinuman na lumapit. Inagaw ko ang mikropono mula sa natigilang MC. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang aking boses ay hindi na mahiyain, kundi matalas at malinaw.
Ako si Tala. Ang manugang ni Imelda at ang asawa ni Marco. Para sa kaarawan ng aking biyenan. Mayroon din akong isang espesyal na regalo na gusto kong ibahagi sa buong pamilya. Bago pa makakilos si Marco, pinindot ko ang isang button sa remote. Kumislap ang malaking LED screen at ang maligayang slideshow ay napalitan ng isang video na kuha mula sa ilalim ng coffee table sa sala. Umalingaw-ngaw ang tunog sa mga speaker. Tanga ang babaeng yon. Narinig ang boses ni Imelda na dumurang ang paggamak. Kapag binigay na niya ang 50 milyon, hahanap ako ng dahilan at palalayasin ko siya. Lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa akin. Alis siyang walang dala. Pagkatapos, ang boses ni Marco. Huwag kang mag-alala, ma. Nainip na si Vanessa. Kailangan na nating tanggalin ang baok na bakang yon sa lalong madaling panahon. Pagod na akong makita ang kahabag-habag niyang mukha. Isang kolektibong singhap ang yumanik sa mga manonod. Natahimik ang party. Tinitingnan ng gabisita ang screen at pagkatapos, ay ang mga nasa entablado na may halong pangingilabot at pagkasuklam. Namutla si Imelda. Nakubli si Vanessa sa likod ni Marco. Pinanot ko silang gumuho. Hindi nakakaramdam ng kagalakan, kundi isang malalim na kalungkutan para sa mga halimaw na sila. Natapos ang video. Lumaki ang mabulungan hanggang sa maging isang dagundong ng pahatol. Ngunit hindi pa ako tapos. Pinindot ko ulit. Napuno nga bang statement ang screen? Bawat transaksyon ay naka-highlight. Ito ang tagapagligtas na sinasabi ngang asawa ko. Anunsyo ko. Nanginginig ang boses sa emosyon. Isang tagapagligtas na tumatanggap ng 100,000 piso kada buwan sa mga gastusin mula sa account ng aming kumpanya. Isang tagapagligtas na nakatanggap ng transfer na 2,000,000 piso bilang down payment para sa isang apartment sa parehong linggo, na kinailangan kong ibenta ang aking mga alahas sa kasal upang mapanatiling bukas ang negosyo. Itinuro ko ang isang item na may markang pula. Car transfer. Fe. Ito ang pera ko. Ang magabing walang tulog. Ang manilaktawang pagkain. At ginamit nila ito para tustusan ang kanilang affair. Lumingon ako kay Imelda. Mama. Naalala mo ba nung kailangan ng sarili kong inang operasyon at humingi ako kay Marco para sa bayarin sa ospital? Sabi niya. Lugi ang kumpanya. Sa araw ding iyon, nag-transfer siya ng 50,000 piso kay Vanessa para sa isang spa day. Nasaan ang konsensya mo? Isang matandang lalaki sa mamanonod? Isang lolo sa tuhod? Ang tumayo. Nanginginig sa galit. Ito ay isang kahihiyan. Ang pamilyang ito, nakukunwaring napakabanal, ay bulok pala hanggang sa kaibuturan. Nanigas si Marco. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Mukhang hihimatayin si Vanessa. Pinindot ko ang remote sa huling pagkakataon. Sa screen, lumitaw ang resulta ng isang DNA test. Kumuha akong isang pribadong investigador at nakakuhang nga na sample. Ang konklusyon ay hindi may kakaila. Probability of paternity, 99.99%. Sa tabi nito, lumitaw ang mga screenshot ng mga mensahe mula sa disposable phone. Huwag kang mag-alala, baby. Basa ko ng malakas. Kapag nakuha na natin ang huling 50 milyon, palalayasin ko na siya. Walang saysay na pakainin. Ang isang inahing hindi nangingitlog. Ang pariralang iyon ay tumama kay Imelda na parang suntok. Ang babaeng ipinagmamalaki ang kanyang pagiging deboto ay nalantat bilang isang ipokrita. Tinatawag niyo akong baok? Sigaw ko. Ngayon. Oh. May maluhang dumadaloy ng walang tigil. Pero nagtanong ba kayo kung bakit ako nakaroon ng 2 miscarriage dahil sa sobrang trabaho at stress? Sinusubukang itayo ang kumpanyang ito. Ang pamilyang ito. At ang sagot ninyo ay humanap ang asawa kong ibang sinapupunan at pagkatapos ay hiyain ako kasama niya. Ang epekto ay masyadong malaki para kay Imelda. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib. Pumikit ang kanyang nga mata at bumaksak. Sa pagkakataong ito, hindi ito teatro. Ito ay isang malaking stroke. Ang party ay naging isang kaguluhan. Nagsimulang umalis ng maramihan ang nga bisita. Ang ilan ay sinisipa pa ang nga mesa. Nasusuklam. Nakatayo ako sa wasak na entablado. Pinapanood silang malunod sa dumi na sila mismo ang gumawa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang paglaya, na parabang isang malaking pabigat ang inalis sa aking kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ibinigay ko ang aking huling suntok, ang pinakamapanira.
Pinalitan ko ang slide sa LED screen sa huling pagkakataon. Lumitaw ang dalawang pinalaking titulo nga, ari-arian para makitang lahat. Mga ginang at ginu. Sabi ko, ang boses ay pumuputol sa ingay. Ito ang aming bahay ngang pamilya at isang vacation property na binili ko gamit ang sarili kong ipon. 3 buwan na ang nakalipas. Nilinlang ako ni Marco na pirmahan ang akala kong madokumento para sa isang pautang para sa negosyo. Sa katunayan, ito ay isang deed of assignment. Inililipat ang pagmamay-ari ngang lahat sa kanyang ina. Itinuro ko ang pangalan sa screen. May-ari. Imelda Reyes. Ang plano nila ay iwanan akong walang tirahan at walang isang sentimo. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ipinatuktok ko ang huling audio clip. Ang mayabang na boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng tent. Lahat ng ari-arian ay nakapangalan na sa nanay niya, at yung 50 milyon ay nasa kamay na rin niya. Wala ka ng pag-aari. Ikaw lang ang inahing nangingitlok ng ginto. Nasa amin na ang maitlok at ngayon. Oras nang lutuin ang inahin. Ang kawalang hiyaan ay nakpasiklap sa galit ng mga natitirang tao. Isang plato ang lumipat mula sa mga manunot at nabasag sa paanan ni Marco. Pagkatapos ay bumaksak ang ngalatangang beer at pagkain. Mangga magnanakaw! Basura! Sigaw nila. Sumigaw si Vanessa sa takot. Sinubukan siyang takpan ni Marco. Nakahandusay pa rin sa sahig si Imelda. Bumubulong ngang nga walang saysay. Pagkatapos, lumakas ang alingaw-ngaw nga, mga sirena ngang pulis. Bumukas ang mga lona ngang tent at pumasok ang aking abogado. Si Ati. Leo. Kasama ang dalawang unipormadong pulis. Umakyat siya sa entablado ng may matatak na hakbang. Hawak ang isang makapal na file. Ako si Leo Martinez, legal counsel ni Ms. Tala Evans. Anunsyo niya. Nagpapatahimik sa ingay gamit ang kanyang boses. Nandito ako kasama ang maalagat ng batas para maghatid ng isang court order. Itinaas niya ang isang dokumento na may opisyal na selyo. Ito ay isang agarang restraining order na nag-freeze sa lahat ng mga ari-arian, bank account, at mga property na nakarehistro sa pangalan nina Imelda Reyes at Marco Reyes, habang iniimbestigahan ang isang mapanlinlang na paglilipat at isang pagsasapwatan upang makagawa ng pandaraya. Nang hina ang mga tuhot ni Marco. Freeze? Hindi niyo pwedeng gawin yan. Bulong niya. Kayang batas. Matigas na sagot ni Leo. Mayroon kaming hindi. May kakailang ebidensya na ikaw at ang iyong ina ay nagsapwatan upang ilipat ng ilegal ang conjugal property. Lumapit ang mga pulis para kunan ng pahayag sina Marco at Imelda. Ang makita ang mga uniforme ang huling dayami para kay Imelda. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang gumugurgol na tunog ang lumabas sa kanyang mga labi at nagsimula siyang magkonvulsa. Sa pagkakataong ito, Totuna, ang maparamedik, na tinawag dahil sa kaguluhan, ay mayroon na ngayong tunay na pasyente. Habang dinadala nila si Imelda sa stretcher, ang kanyang marangyang pulang damit ay may mansa at punit. Dinala ng pulisya si Marco para sa interogasyon. Nakaposas ang mga kamay sa likod isang kahiyahiyang pagtatapos sa kanyang paghaharingang panlilinlang. Si Vanessa, nang makita na tapos na ang kanyang ginintuang inahin, ay sinubukang tumakas sa likod. Ngunit pinalibutan siya nga aking matiyahin. Saan ka pupunta? Singhal ng isa. Hinawakan ang kanyang braso. Sinira mo ang isang pamilya at akala mo makakaalis ka na lang basta. Napayak si Vanessa. Walang kayabangan. Pakiusap. Pakawalan niyo ako. Pakiusap niya. Lumuhot. Si Marco yun. Siya ang nangakit sa akin. Buntis ako. Maawa kayo. Lumapit ako at tiningnan siya mula sa itaas. Hindi ka naawa noong pinaplano mong kunin ang lahat sa akin. Inosente ang sanggol, ngunit ang magkaroon ng isang inang tulad mo ang kanyang pinakamalaking kasawian. Hiniling ko sa aking mga kamag-anak na siguraduhin hindi siya alis bago pa siya makausap ng pulisya. Pagkatapos ay tahimik akong pumasok at nahanda ngang isang maliit na bag. Ang bahay, na dati ay isang tahanan, ay parang isang malamig at kontaminadong libingan na ngayon. Lumabas ako sa pangunahing pinto. Ang hapon na araw ay lumulubog. Naglalagay ngang isang mahaba at malungkot na anino sa likod ko. Oh! Sinira ko ang isang pamilya. Ngunit ito ay isang kinakailangang demolisyon upang itayo ang aking buhay sa isang pundasyon ng katotohanan. Ang proseso ang annulment sa Pilipinas ay mahaba at masalimuot.
Tumagal ngang halos 2 taon. Sa panahong iyon, lumabas na si Marco sa piyansa, isang hapon. Sa gitna ng malakas na ulan, lumitaw siya sa bahay ng aking mamagulang, isang kalunos-lunos na tanawin. Lumuhot siya sa putik sa labas ng gate, sumisigaw ng aking pangalan. Tala. Nakamali ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Niligaw niya ako. Pinilit ako ni mama. Mahal pa rin kita. Lumabas ako na may payong at tumayo sa harap niya. Ang pagmamahal na dati kong naramdaman ay nawala na. Napalitan ng isang malamig na pagkasuklam. Tumayo ka, Marco. Huwag mong dungisan ang pasukan ng bahay nga magulang ko, sabi ko. Pinilit ka. Sino ang nanloko sa akin para pirmahan ang bahay natin? Sino ang tumawag sa aking isang inahing hindi nangingitlog? Sino ang nagtransfer ng pera ko sa kalaguyo niya? Basura ako. Humikbi siya. Ang ulan ay humahalo sa mga luha sa kanyang guhit-guhit na mukha. Pero paralisado si mama. Bangkarote na ang kumpanya. Nawala na sa akin ang lahat. Para sa pinaksamahan natin. Itikhil mo na ang kaso. Ituturing kitang reyna. Sumpaman, hindi pa rin niya naintindihan. Hindi siya nagsisisi sa pananakit sa akin. Nagsisisi siyang nahuli siya. Natapos ang sa atin noong araw na dinala mo siya sa buhay natin. Sabi ko, ang boses ay kasing laming ng yelo. Ang nga papeles nga annulment ay patuloy na pinoproseso. Hahatiin na hukom ang maari-arian. Estranghero na tayo ngayon. Huwag ka nang babalik dito. Tumalikot ako at pumasok. Iniwan siyang nakaluhot sa ulan. Ang aking ama, hindi na napigilan, ay kumuhang walis at tumakbo palabas. Pinapalo siya. Umalis ka. Umalis ka rito. Walang utang na loop na parasito. Tumakbo palayo si Marco na parang isang asong binukbok. Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang isang palakpak. Ang masismis tungkol sa nangyari pagkatapos ay dumating sa akin mula sa mga dating kapitbahay. Inaasahan ni Marco na si Vanessa, buntis ng kanyang mahal na tagapakmana, ay mananatili sa kanyang tabi. Nakamali siya. Pumunta siya sa ospital kung saan nagpapagaling si Imelda at nakiusap kay Vanessa ang para bayaran ang nga medical bill. Pra? Sigaw niya sa gitna ang silit. Nababaliw ka ba? Ang pera ko ay para sa baby ko, hindi para suportahan ang bangkarote mong pamilya. Ang perang iyon ang bayad para sa kabataan ko. Para maging surogat mo. Ngayong wala ka ng halaga. Inaasahan mong lulubog ako kasama mo. Hindi. Kung walang pera, hindi ko ipapanganak ang batang ito. Si Imelda, paralisado sa kama, ay narinig ang lahat. Tahimik na luhang bagsisisi ang dumadaloy sa kanyang mukha. Nang subukang hawakan ni Marco si Vanessa, kinalmot niya ang kanyang mukha at kinailangang pahiwalayin silang ng security. Ang kanilang dakilang kwento ang pag-ibig. Nang walang pundasyon ang pera, ay walang iba kundi pangit at transaksyonal na kasakiman. Sa araw na pumunta kami sa korte para sa huling desisyon. Kulay abo at malungkot ang langit. Pumasok akong may tiwala at kalmado. Kasama si ate. Leo sa aking tabi. Si Marco ay nakayuko. Talunan. Mabilis, ang hukom. Ang mapanlinlang na paklilipat ng mga ari-arian ay pinawalang bisa. Dahil sa malubhang pagkakasala sa kasal ni Marco, iginawat sa akin ang 70% kram kabuwang ari-arian. Naiwan si Marco sa mga walang silbing utangang lupa sa labas, ng lungsod at isang bundok ng mga legal na gastusin. Nang hawak ko na ang decree of annulment, lumabas akong korte sa sariwang hangin, hinugasan ng ulan ng kalayaan. Ang araw ay nagsisimulang sumilip sa mga ulap. Tapos na ang aking nakaraan. Isang taon na ang lumipas. Ang aking buhay ay nakahanap ng isang tahimik na ritmo. Ang mabalita tungkol sa aking dating pamilya ay isang trahedyang epilogo. Bumaksak ang kumpanya ni Marco. Nagmamaneho na siya ngayon. Para sa isang ride-hailing app para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkatapos manganak ang isang lalaki. Si Vanessa, nang makita na walang kinabukasan sa isang mahirap na sawi, ay iniwan ang sanggol sa mga reyes at sumama sa isa pang mayaman. Ang mahalagang apo na ipinaglaban ni Imelda ay naging huling kabalintuna ang pasanin. Paralisado at hindi makontrol ang paghihi. Nakatira na siya ngayon kasama si Marco sa isang maliit at maruming apartment. Napipilitang pakinggan ang iyak ng isang sanggol na hindi niya maalagaan at ang ngalasing na sumpangang anak na sinira niya. Ito ay isang impyernong gawa nila.
Gamit ang perang nabawi ko ng may katarungan, nagbukas ako ngang isang maliit na flower shop na pinangalanan kong Talas Blooms. Simple na ang buhay ngayon. Puno ang amoy nga. Marosas at nang tahimik na kagalakan sa paglikhang kagandahan. Ang aking mga araw ay tahimik. Sumisikat ang araw. Habang inaayos ko ang isang balde ngam gaday siya sa labas ng aking tindahan, nakita ko siya sa kabilang kalye si Marco, na may suot na kupas na t-shirt ng isang platform driver. Muha siyang pagod, wasak. Nakatayo siya sa likod ng isang puno. Nakatingin lang sa akin. Humakbang siyang kalahati. Pagkatapos ay huminto. Pinigilan ng isang pader ngang kahihiyan. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Hindi nakakaramdam galit o tagumpay, kundi isang kakaiba at malayong katahimikan. Siya ay isang estranghero mula sa ibang buhay. Pinatawad ko sila. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Tumalikod si Marco at naglakad palayo. Naglalakad ng mabigat. Nawala siya sa gitnang gataw sa tanghali. Bumalik ako sa aking mga bulaklak. Huminga ng malalim sa mabangong hangin. At ngumiti nang tumunok ang kampana ng pinto ng aking tindahan. Nag-aanunsyo ng isang bagong customer. Isang bagong araw. Isang bagong buhay na itinanim at inalagaan ng sarili kong mga kamay.